Ulitin ko, yung langit bababa dito. At yun yung mga piniling tao ng Diyos na naging banal, yung mga sinala niya. Ngayon, ano naman yung langit? Explain naman natin yung langit. Sinabi sa Lord's Prayer, your kingdom come, your will be done. What else? What have you come here to show us? A kingdom. Come, ibig sabihin bababa dito yung kingdom niya, yung langit. Marami kasi sa atin ang nakakala natin tayo yung mag-a-ascend doon pataas. Pero sinabi dito, pinangako dito, na bababa dito, na yun yung dati pang gusto ng Diyos, yun yung will. Your will be done. Ayun yung will niya dati pa, simula pa kay Eva at Adan. Kaya gumagawa siya ng maraming banal na tao. Gusto niyang maging banal yung mga tao, sumunod sa kanya ng galing talaga sa sariling desisyon ng mga tao. That is what our rulers are worried about. No, not that kind. Then what? A sort of kingdom that a person cannot see unless he is born again. Born again. Yes. Ba kaya nga second coming Second coming ni Jesus, babalik siya rito, hindi yung tayong aangat dun. Di ba kahit kung alam mo yung kwento ni Moises, gumawa ng tabernacle si Moises para dun nakakababa yung spirit ng Diyos, dun nagde-dwell. Kasi dun yung most holy place. Kasi hindi pwedeng mag-dwell ang Diyos sa hindi holy. At kung nasan yung Diyos, yung definition ng langit, kung nasan yung Diyos, ay yung langit. Ngayon, yung mga tao, na totoo na sumusunod sa Diyos, yung guided talaga ng Holy Spirit, yung mga banal, ayun yung langit. Ngayon, si Jesus Christ dati, nung panahon niya, siya yung langit, siya yung nag-i-spread ng Word of God. Yung mga nasalang tao na minahal talaga si God based dun sa choice nila, hindi lang dahil sa kumopya rito, kumopya dyan, o kung ano. To the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. That part of you, that is what must be reborn to new life. Ibig sabihin, kaya makakalat muna yung gospel ni Jesus Christ sa lahat ng tao bago dumating yung second coming para magkaroon tayo ng choice. Yung sarili talaga nating choice. Kung sa atin ba yung Holy Spirit, kung susundin ba natin yun ng matuwid, o magkakasala pa rin tayo ng magkakasala. Pag na-preach na yun sa lahat ng tao, doon na magkakaroon, doon na darating yung second coming. At doon nahihiwalay yung lahat ng pumili sa kasalanan, tsaka lahat ng pumili at sumunod dun sa Diyos. Kumbaga parang magkakaroon ng paraiso dito, kingdom niya dito, na dati niya pang gustong gawin, na binubuo ng mga sinala niyang tao. How can these things be? Teacher of Israel, and yet you do not understand these things. I'm trying, Rabbi. I know. Na mga banal, kaya wala kang dapat ikatakot, hindi ka nga namamatay. Tinetest ka rito para sa second coming. Kung saan ka dun mapupunta sa dalawa. Ulitin ko, yung langit bababa dito. At yun yung mga piniling tao ng Diyos na naging banal, yung mga sinala niya, yung mga sumunod sa kanya based on their heart talaga. Ngayon, pag nagsama-sama sila, ayun yung 144,000 na chosen, at saka yung mga sumunod dun, na great multitude. Kaya hindi na sila makakapagsakitan, kaya wala nang tears. Kasi lahat sila ron, banal na, lahat sila dun, enlightened na, awakened na. The Spirit may work in a way that is a mystery to you. And while you cannot see the Spirit, you can recognize His effect. Tapos pagsasama-samahin din lahat ng tumanggi kay Jesus, sila naman yung mga nasa lower consciousness, sila yung hindi pa nila alam o hindi talaga nila tinanggap yung teaching ni Jesus, sila yung magtotorturan sa isa't isa. Pero meron pa rin spiritual heaven na tinatawag. Kumbaga, yun yung pinagdedwelan ngayon ni God, ni Jesus Christ. Pero bababa siya rito para mag-set nga ng kingdom niya na yun, yung binabanggit ko sa inyo. Na balang araw, pagka na-preach na sa lahat yung teaching ni Jesus Christ, yun na yung magiging heaven, dun rin siya magdedwell kasama natin. Kasi lahat ng mga tao dun banal na. Ayun na yung mga sinalang tao ng Diyos. Hindi na tayo namamatay. Ayon sa Bible, di ba namamatay tayo dahil sa kasalanan? Ngayon yung kasalanan na yun, di ba tinubos na ni Jesus Christ yun dun sa cross? Lahat ng kasalanan ng tao, lahat ng tatanggap sa Kanya. Napagtagumpay na ni Jesus Christ yun. God loves the world in this way, that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So this has nothing to do with wrong. All about sin. God did not send His Son into the world to condemn it, Nicodemus. He sent Him to save it through